Lechong kulambutan naman ang naisipan naming lutuin ngayong araw dito sa Kubo mga ka-olives. Kinuha ko na nga din pala yung nahinog na langka doon sa bakuran ni nanay. Nakabili nga kami ng kulambutan mga ka-olives nung pumunta nga kami ng Alin Northern Samar. At bali 3 kilo pala yung inabot nito. Nakalimutan ko kung magkano yung kilo mga ka-olives. Pero sa 3 kilo ay umabot siya ng 700 pesos. So wala naman to masyadong lilinisan mga ka-olives. Kailangan mo lang hugasan. Natanggalan ko na nga din pala yan ng ipin. At yung kapay itatanggalin lang natin kasi iba yung luto natin. Prepare nga din muna ako dito ng kawali. Pagkatapos lalagyan lang natin to ng margarine. Bali lulutuin muna natin dito yung crab tsaka shrimp para ilagay natin doon sa pinaka-tiyan mamaya. So, bali, magigisa muna ako dito ng garlic at saka onion. Haluin lang natin to saglit mga ka-olives hanggang sa lumabas lang yung kanyang aroma. Katapos maglalagay lang ako dito ng banana ketchup at saka oyster sauce. Dadagdag nga din ako dito ng asin at saka kaunting paminta. Haluin lang natin to saglit mga ka-olives, ilagay na natin yung kapay ng kulambutan. Haluin natin saglit pagkatapos ilagay na natin yung iba pang mga seafoods. Bali, hindi na tayo maglalagay dito ng tubig mga ka-olives. Etong Sprite na lang na 2 bote yung gagamitin natin. Hahaluin nga lang natin to saglit pagkatapos pwede na natin tong takpan at hayaang maluto. Eto nga, prepare ko na dito yung uling dahil magsisimula na nga tayo dito magpaapoy. Hindi naman masyado kalakihan yung ating kulambutan kaya konti lang yung uling na gagamitin natin. Katapos ko nga ito mapaapoyan mga ka-olives, chinek ko na nga itong seafood. Sasaglit lang naman ito mga ka-olives at mabilis lang itong maluto kaya hahanguin na agad natin to dito. Pagkatapos ko nga mamekos-mekos mga ka-olives, pinatay ko na nga din pala yung apoy. Bali 5 minutes nga lang natin itong niluto. Maluluto pa naman ito mamaya mga ka-olives pag nilagay na natin sa tiyan ng kulambutan. At yung timpla naman ng kulambutan natin mga ka-olives, hindi na nga tayo maglalagay dyan dahil itong nilagay natin sa tiyan niya malasa na. Laki nga ng kulambutan nito mga ka-olives, nagpatulong na nga din pala ako kay housemate kasi hindi ko kaya kung ako lang. Bali, pinuno lang namin yung tiyan nitong kulambutan mga ka-olives. Pagkatapos, ganito nga lang yung gagawin namin. Yung patong na ginamit namin dyan mga ka-olives, hinati lang namin sa apat. Bali, igigitna lang natin ito mga ka-olives para hindi na natin talian. Ito na nga mga ka-olives, natapos na kaya kailangan na nga natin to isalang. Kala ko talaga itong mga kulambutan mga ka-olives, hindi to pwedeng ihawin. Pwede din naman pala. Kasi medyo matagal-tagal nga lang tong ihawin mga ka-olives dahil medyo makapal yung kanyang laman neto. Pero sasaglit lang namin itong niluto mga ka-olives kasi yung loob iluto naman na. Ilang araw ko na nga naiamoy mga ka-olives na parang merong langkang hinog. Eto pala, nag-iisang langka namin inahinog na. Kaya kinuha din namin agad mga ka-olives bago pa tukunin ng iba. Abay, sobrang tagal nga na hindi na ako nakakain nito mga ka-olives. Ngayon nga lang ang galing nga ng langka nito mga ka-olives, inahinog na nga lang to doon sa puno. O, tingnan nyo naman yung kanyang itsura talaga naman. Sa sobrang kahinugan nga niya mga ka-olives, halos nagjujuicy na siya. Kaya eto nga, pinapak na agad namin mga ka-olives bago pa to papakin ng iba. Sa sobrang sarap nga ng pagkain ko nito mga ka-olives, hindi ko na malayan, halos maubos ko na. Ay, bili tol. Sa bibili. Uy, pagkuha na ram din rin. Tingnan nyo nga yung kanyang pinakaloob mga ka-olives, talagang nagjujuicy na sa sobrang kahinugan. Buti na nga lang inapansin agad to mga ka-olives, kundi masisira na to doon sa puno. Kasi sobrang hinog na talaga siya. Yung mga bata pa kami mga ka-olives, sobrang dami naming punong ganito. Sa sobrang dami nga, parang hindi na namin napapansin. Pero ngayon sarap na sarap kami mga ka-olives kasi isa lang yung bunga tapos pag-aagawan pa namin. O diba, ang sarap kumain pag nag-aagawan. Ngayon mga bata nakipagsabayan na nga din kumain. Samantala hindi naman to kumakain ng prutas. O diba, mas masarap pag nag-aagawan. Machi-challenge ka din kasi. Nilagyan ko na nga din ng pampalasa itong ating kulambutan mga ka-olives kasi kunti na lang malapit na tong maluto. At after ilang minuto naluto na nga din tong ating kulambutan. Talaga naman yung amoy nanlalaban sa sobrang sarap. Akala ko talaga hindi to lalambot mga ka-olives pero lumambot din naman agad siya. O eto nga yung kanyang pinakaloob mga ka-olives, talaga naman ang sarap mag-unli rice. Buti na lang talaga walang nagsaing. Kasi kung hindi mapapa-unli rice ka dito ng todo-todo mga ka-olives sa sobrang sarap. Sabayan pa ng sausawan natin na maraming kalamansi at kaunting tuyo. Ay talaga naman. Nga pala mga ka-olives, kumuha na nga kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo nga din pala kami. Abay, ayaw ko nga magpawat mga ka-olives kasi ngayon nga lang ako nakatikim ng lechon na kulambutan. Sobrang sarap din pala ng ganitong pagkaluto mga ka-olives. Eto nga yung mga kasama ko sa bahay ay unti-unti nang kumukuha. Kanina wala namang kaplano-plano yun. Ang sarap kasi ng kanyang amoy. Pati tuloy itong mga bata ay talaga namang kumain na din. Natikman nga lang nila, eto sinabayan na ako. Ayaw magpawa, talagang nasasarapan. Hindi nga pala namin kasama yung 2 anak ko mga ka-olives kasi nga gusto nila doon lang sila sa apartment. Buti na lang nandoon yung ate nila kaya meron silang bantay. Nga pala mga ka-olives, pagkatapos nga namin magmukbang dito ay dumiretso din kami agad dito ni Pinsan. Nag-walking muna kami mga ka-olives sa sobrang kabusugan. Siyempre kailangan din natin to, hindi pwedeng puro kain Doon lang. kami nag-start sa may truck. So medyo malayo pa yung lalakarin natin for today's video. Maigi na kang maglakad-lakad mga ka-olives kaysa mag-gym kasi hindi ko talaga kaya yung magbuhat-buhat. Ito yung sinasabing exercise na slowly but surely. Exercise na hindi ka masyadong nape-pressure. Importante lang naman meron tayong ginagawa sa isang araw. Goal na nga namin ni Pinsan mga ka-olives na maglalakad nga kami kada hapon. Ang sarap din kasi sa feelings pag naglalakad ka, lalo na pag sobrang layo ng nilalakad mo. Yung tipong kahit pagod ka na, hindi ka pwedeng tumigil kasi hindi ka makakauwi. Hanggang dito na lang muna mga ka-olives. Salamat sa panonood. Bukas ulit.